Nagbabala si Vice Ganda laban sa Peking Post tungkol kay dating Pangulong Duterte. What's up mga ka-showbiz natics? Nandito na naman tayo sa bago nating video. Kung bago ka sa channel na ito, ay pakiclick naman ng subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming uploads. Mariing pinabulaanan ng TV host comedian na si Vice Ganda na hindi siya ang nasa likod ng kumakalat na Facebook post tungkol sa di umano'y reaksyon niya sa pagka-aaresto ni former President Rodrigo Duterte. Sa Facebook nitong Martes, March 11, 2025, ibinahagi ni Vice ang isang screenshot na naglalaman ng Peking post na nakaquote sa kanya. Nakasaad sa fake quote card ang di umano'y pagsuporta ng It's Showtime kay Duterte, partikular na ang kampanya kontra droga noong ito pa ang nakaupong presidente ng Pilipinas. Buong post umano ni Vice, ayaw kong magpakahipokrito ha. Aminin natin, nung time ni former President Rodrigo Roa Duterte, karamihan ng adik nagbagong buhay. Karamihan sa kriminal nag-uunahang sumuko dahil sa takot kay Duterte. Confident kayong lumabas sa gabi dahil alam nyong yung mga kriminal at masasamang loob na bawasan na. Kung hindi si Duterte yung namuno ng pandemya, lahat tayo patay. Lahat ng pondo ng gobyernong ginamit ni Duterte, maitawid lang tayo sa pandemya. Ang Peking post na ito ay agad nakarating kay Vice sa kanyang social media pages, kabilang na ang Facebook. Pinaalalahanan ni Vice ang publiko na huwag magpapaniwala sa mga nakikita lang online, lalo na raw kung wala naman ito sa kanyang official social media accounts. Ang nakalagay na handle sa X account ng Peking Post ay @ViceGanda. Samantalang ang handle ng verified X account ni Vice ay @ViceGanda ako. Saad ni Vice, fake news. Huwag paniwalaan ang kumakalat na pahayag na ito. Wala po akong inilabas or sinabi na ganitong statement. Maging mapanuri at huwag basta maniwala sa impormasyong walang malinaw or opisyal na pinagmulan. Please report. Noong March 11, inaresto ng Philippine National Police si Duterte sa Terminal 3 ng Ninoy Aquino International Airport. Makaraan niyang makarating sa bansa buhat sa Hong Kong. Kasama niyang umuwi sa bansa ang common law wife na si Hanilet Avacena at kanilang anak na si Kitty Duterte. Inaresto si Duterte sa bisa ng warrant of arrest ng ICC, International Criminal Court, dahil sa krimen umano nito laban sa sangkatauhan na ginawa niya habang siya ang nakaupo bilang Pangulo ng Pilipinas mula Hunyo 2016 hanggang Hunyo 2022. Binansagang extrajudicial killings ang mga pagkakapatay sa mga taong may involvement umano sa drug trade. Ayon sa pna.gov.ph ng March 30, 2022, ang extrajudicial killing figures ng Philippine Drug Enforcement Agency, PDEA, ay 6,229 ang namatay sa isinagawang 226,662 anti-drug operations simula noong July 2016 hanggang January 31, 2022. Ayon naman sa CHR, Commission on Human Rights, report ng November 2, 2021, i-review nito ang 5,655 cases of anti-drug operations where deaths were occurred, including those being handled by the Administrative Order 35 Interagency Committee on Extralegal Seizures, enforced disappearances, torture, and other grave violations of life, liberty, and security of persons. Ang ICC ay itinatag noong 2002 sa The Hague, Netherlands, upang magsilbi bilang hukuman at huling paraan para sa mga malala o matitinding pagkakasala, kabilang ang pagpatay sa lahi, mga krimen sa digmaan, mga krimen labang sa sangkatauhan at agresyon. Nakikialam ang ICC sa mga usapin
o krimeng hindi kaya or ayaw usipin ng mga hukumang pambansa. Samantala, base sa huling ulat, umaga ng Miyerkules, March 12, nang makarating sa Dubai ang eroplanong lulan si Duterte. Saglit itong magle-layover doon bago tuluyang magtungo sa The Hague, Netherlands kung saan lilitisin ang dating presidente. Ano sa tingin mo ang magiging resulta sa paglilitis sa dating Pangulo sa Netherlands? Comment down below. At kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang mag-click sa subscribe button at notification bell para ma-update sa mga bago naming uploads. Salamat sa panonood. Bye-bye!